Shalom po, mga kapatid. Ako po'y maghahalit ng aking estudyante, ng aking Gabriela. Hindi po ako nakapag-live po, eh. Kumusta po kayo? Alam ko po na gabi na po dyan sa Pilipinas. Dito naman po umaga, alas 8. Alas 8. What is alas 8? 8. Yeah, 8 o'clock. Mag-share po ako ng konti. Yan, sino po yung nagla-like na yan? Kasi po kan po ngayon eh. Hindi lang baka maingay ito. Meron namang isang kapatid. Hello, Sister Shane. Mahirap pong magturo ng Tagalog na Bible, mga mahal ko pong mga kapatid. Na pagtanto ko po, iba po ang translation ng Tagalog po natin sa English. Kaya hindi ko alam kung paano po kayo lumalago sa panampalataya po ninyo. Kasi yung sinabi ni Apostol Pablo dun sa binasa ko po nung isang gabi, magkaiba po sila eh. Kumbaga, yung salitang nahanap ko yung mga taong hindi naghahanap sa akin, sabi niya. At ipinakilala ko, hello Sister Shane. Tapos sinabi niya, ipinakilala ko ang sarili ko sa mga taong hindi naman nagpapakilala sa akin. Pero pagdating sa translation dun sa Old Testament, iba. Iba ang nakasulat. Kaya nagpipray po ako kung paano pa ako magturo ng Tagalog eh. Tapos may mga translation pa na Tagalog na kulang, ne? Kulang-kulang. Alam ba yung Exodus? Exodus chapter 20 yata, tsaka Leviticus chapter, Deuteronomy chapter 5. Yung 10 Commandments, di ba? Kulang-kulang yun sa Tagalog. Tapos sa New Testament din, may marami ring kulang. Kaya hindi ko alam kung ano ang klaseng translation meron tayo dyan sa Pilipinas. Eh, ang pagtatranslate po ng salita ng Diyos, kuwan siya, talagang dapat kung ano yung nature, kung ano yung ibig sabihin, yun dapat ang sabihin niya. Hindi lang yung kung ano yung sinabi niya sa English, tatagalugin mo. Pag sinabi mo sa English kasi, iba-iba ang meaning nun eh. Halimbawa, God. Pag sinabing God, hindi naman sinabing God na iisa lang eh. Sa Hebrew, hindi ganon. Pag sinabing God, Elohim. Pag sinabing Elohim, madami. Madaming ibig sabihin nun. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. In the beginning, God. Yun. God created the heavens and the earth. Sa Hebrew nun, sabi niya, Barashit bara Elohim, sabi niya, Elohim et hashamayim behet haaretz. Ang ibig sabihin, God created the heavens and the earth. God Elohim, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit created the heavens and the earth. Tatlong Diyos po kaagad doon. Tapos yung heaven, shamayim, ibig sabihin, madami, heavens. Sa New Testament nakalagay doon, worlds. Worlds, ibig sabihin madaming mundo. Baka inaakala siguro nating mga Pilipino, ang langit, ang kaharian ng Diyos, tapos ang mundong ito, tapos yung mga stars na yan, mga lumiliwanag lang. Dad, what's the time? It's 8:12. Oh.
Still early. Alam niyo po yung mga stars na yan, mga kapatid? Mga stars na yan, yung iba dyan, mga worlds ng mga yan. Mga mundo. Mga mundo po yung mga yan. Baka akala nyo, mga bituin lang yung mga yan, mga nasa taas na yan, mga kapatid. Hindi lang po mga bituin yung mga yan. Pag itong earth na ito, itong mundong ito, pag nandun tayo sa malayo, kung ikaw ang nakatira naman dun sa mundo na yon, itong earth na ito nagliliwanag din. Parang yung mga ibon, kapag ka nag-flap yung mga wings nila, nagpupuro sila sa Diyos. Pag nag-flap yung mga wings ng mga yan, nagpupuro sila sa Diyos. Pag nagsalita yung mga yan, nagpupuro sila sa Diyos. Ang mga puno na yan, mga dahon, kapag gumagalaw ang mga yan, nagpupuro sila sa Diyos. Nagpupuri, hindi po sila nag-worship. Nagpupuri po sila. Ang mundong ito, buhay po ang mundong ito, kapatid. Buhay ang mundong ito. Kaya ang mundong ito, sa sarili niya mismo, itong mundong ito na tinatapakan natin, buhay po yan. Nagpupuri din po yan sa Diyos, kung di lang po ninyo alam. Yung nakikita po natin yung stars, yung mga nagliliwanag sa stars, pagka nagliliwanag pa yung mga yan, nagpupuro sila sa Diyos. Yung mga tao, yung mundo mismo na yon, yung star mismo na yon, nagpupuri po siya sa Diyos. Ganyan po. Lahat ng bagay, buhay. Kaya nga nung panahon po ni Adan at Eva, nung nandun sila sa Garden of Eden, ang Garden of Eden po wala po dito sa mundo. Nandun po sa third heavens. Garden of God. Wala naman pong Garden of God dito eh. Tinanggal ng Diyos yun kasi nga ito nakurap. Kaya nung panahon ni Adan at Eva, noong mga panahon na yun, pumupunta sila dito sa mundong ito, tapos pumupunta sila doon sa third heavens. Ganun pong ginagawa nila. At yung panahon na yun, si Adan at Eva, nakikita nila ang Diyos sa luklukan niya mismo. Nakikita na Adan at Eva yung mga anghel na kumikilos, gumagalaw. Kumbaga yung mata nila transparent. Kumbaga open heavens. Alam po yung open heavens? Hindi ko naman naintindihan po ninyo yun. Yan ba, ganito. Oh. Pagka tumingin ako sa langit, nakikita ko ang God the Father. Pag tumingin ako sa langit, nakikita ko ang God the Son. Ganun nung panahon ni Adan at Eva. Mga kapatid. That was the time now. You can see it, 8:15, 8:16. There. Oh, say hi. No, hi. Ihatid ko pang aking dalaga. Today is your second day, right? Third day? Oh. Second day. Oh, second day. Today's Wednesday. Oh, yeah. Yeah, Monday is holiday. Ang Diyos po natin, mga mahal ko pong mga kapatid. Kaya mahirap pong magturo eh. Dahil kapag nagturo ka, hindi mo tatanggapin, wala din kwenta. Di ba yung mga evangelists po tayo, mga prophets, ganyan. Nakakita sila, di ba? Open vision, nakakita sila ng mga demonyo, ganyan. Nakikita nila yung tao, may ahas, na ganyan, sa katawan ng tao. So, ganoon din naman po yung open yung third eye nila, yung spiritual eye po nila. So, nung panahon na Adan at Eva, open talaga yan, open vision. Kaya hindi sila, lalo na si Adan, hindi siya nalulungkot nun. Kasi nakikita niya God the Father kahit malayo siya nun. Kaya communion po eh. Pray without ceasing. Kumbaga, every second, nakakonect tayo sa Diyos mismo. Ganun dapat yun. Nakakonect tayo palagi. Kaya pagka dinisconnect mo ang sarili mo sa Kanya, wala na. Impyerno ng bagsak mo. Is it 8:18? Yeah, 8:17. Can you see 8? No? No, but I want to stay here. I want to stay in spot. On the spot.
Paano pa tayo mag-aaral kapatid sa Tagalog? Ganyan naman ang translation sa Tagalog. Buti sana kung Ilocano kayo. Ilocano, mas malalim po ang Ilocano. Magbasa po kayo sa Ilocano. Ilocano Bible. Mas malalim. Mas malalim pa yata ang Kapampangan kaysa Tagalog eh. Ang Tagalog parang mababaw lang eh. Ilan lang naman ang mga Tagalog dyan sa Pilipinas. Kumpara mo sa kay Ilocano. Ang Ilocano po madami sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, marami pong Ilocano dyan. Kahit nasa Mindanao ka, sa Tawi-Tawi. May mga Ilocano dyan. Tsaka kunada ti Ilocano ko, naanos da. Napintas ti puso da kunada. Kunada. Pansinin nyo, di kita Tagalog po. Tingnan po ninyo yung mga Tagalog na Bible po ninyo. Hindi porke ganyan na nakasulat yan, ganun na. Dalawang translation yung ginamit ko nung isang gabi. Hindi naman ganun ang pagkaka-translate niya. Ipinakilala ko ang sarili ko sa mga taong hindi nagpapakilala sa akin. Sabi niya ipinakilala ko. Ganun dapat ang translation nun. Okay, is it 8:20? Can you see or you cannot see? 19. Yeah, you cannot see or what? Or your eyes is dim, blurry or what? No, it's not blurry. No, it is blurry and it's 20. Well, it's white and because of the light. But there are still few students out there outside. I mean few pupils. I can still count them like around 20. They're here, they're coming. Wait, until there are 25 students. So we need to go now. But it's not open yet. No, they're still there. 8:22 I guess we're gonna go out. One more hour, minute. Yeah, just few more. Count 20 sheep. 20. Yeah, 1 sheep, 2 sheep, 3 sheep, 4 sheep, 5 sheep. And I want to dream. No, like sheep. You want a goat? 1 goat, 2 goat, 3 goat, 4 goat, 5 goat. What about cats? Or 1 cat, 2 cats. Oh, one more minute. Yeah. Paano po kayo mag-aaral kapatid sa Pilipinas kung ganyan naman ang Tagalog po natin? Kaya siguro nung nag-aral pa ako sa Saudi, English. At saka po nung college po ako, nung bumili pa ako ng Bible, English Tagalog po yung Bible ko po. Kasi kung talagang gustong ituro sa akin ng Diyos ang two gospel, dapat sana Tagalog na yan. Pero hindi po, English eh. English yung King James pa. Kaya natuto pa akong mag-English eh. Napilitan ba? Napilitan pa akong mag-English. Hindi naman pa ako marunong mag-English. Taga-barbaryotic lang nga po. Hindi naman ako nag-aaral sa private school. Dad, what's the time now? It's 8:22. So let's go. End the live. Sige po mga kapatid, patayin ko po muna. Mag-open pa ulit mamaya. Ituloy natin.